Ukol sa Bagyong Isang at sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 2, si Bagyong Isang ay nag-intensify into a tropical storm habang binabaybay pa rin ang West Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 290 kilometers west ng Bacnotan, La Union at taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at palayo na nga po ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. For now, hagi pa rin po ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas po na pag-ulan itong ilang areas ng Northern Luzon, lalong-lalo na itong area ng Ilocos region. But throughout this day po, possible yan by early noon onwards ay improving weather na po or pawala na po yung epekto ni Bagyong Isang sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman patuloy pa rin po magdudulot ngayong araw ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Central at Southern Luzon, maging sa western section ng Visayas. So, doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung isa naman pong low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layo 985 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Mababa po yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. Ngunit yung trough or extension nito for today or ngayong araw ay magdudulot po ng mga pag-ulan dito sa may easternmost section ng Visayas at Mindanao. And throughout this day po, posibleng mas malaking area pa ng Eastern Visayas at nitong eastern section ng Mindanao yung makaranas po ng mga pag-ulan na dulot ng trough nitong LPA na ito. And also, nakita po natin na posible din itong pumasok ng ating area of responsibility within the next 24 to 48 hours. So, continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Isang, patuloy nga po itong papalayo na sa anumang bahagi ng ating bansa and ina-expect po natin na by this morning ay lalabas na ito ng ating area of responsibility. Muli po, for now, meron pa rin malalakas na hangin and also na malalakas na mga pag-ulan na mararanasan sa ilang areas ng Northern Luzon. But throughout this day po, possible po yan na early noon onwards ay mawawala na po yung epekto ni Bagyong Isang sa anumang bahagi ng ating bansa. And kaugnay nga po ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Isang, meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 1 dito sa bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, maging sa buong bahagi pa rin ng Cordillera Administrative Region, sa northwestern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa northern portion ng Pangasinan, maging dito din sa may western portion ng Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands, at sa western portion ng Isabela. So for this morning, posible pa rin po yung makaranas tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Isang. But throughout this day po, or possible mamaya pong early noon is i-lift na natin itong mga wind signals dito po sa mga areas na nabanggit natin. At sa kasalukuyan po, wala nang idudulot ng mga malalakas na pag-ulan itong si Bagyong Isang sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung habagat po patuloy pa rin magdudulot ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Posible pa rin yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa area ng Occidental Mindoro. Samantala, posible naman yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw dito sa Palawan, maging sa Oriental Mindoro, sa Cavite, Batangas, maging sa bahagi din ng Zambales at Bataan. So, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. E nakita naman po natin bukas, etong habagat patuloy pa rin po magdudulot ng mga pag-ulan mostly dito sa may western section ng Southern Luzon. Ngunit medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan nito kumpara po dun sa mga pag-ulan na naranasan natin nitong mga nakaraang araw.
And bukod po sa mga areas natin under wind signal, yung habagat po posibleng magdulot pa rin ngayong araw ng bugso ng mga malalakas na hangin dito sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa malaking bahagi din ng Visayas at ilang areas pa ng Mindanao. Samantala, hanggang bukas po magpapatuloy yung bugso ng mga malalakas na hangin na ito na dulot ng habagat dito naman sa area ng Kalayaan Islands. Sa kasalukuyan, wala rin po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and western sections ng northern Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, makakaranas pa rin po tayo ngayong umaga ng mga malalakas na hangin and also ng bugso po or ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Ilocos Region. Samantala, for the area naman ng Cordillera Administrative Region, magiging makulimlim pa rin po yung panahon dulot ni Bagyong Isang. But muli po, expect natin by early noon onwards or throughout this day is improving weather na po tayo dito sa mga areas na to or wala na pong magiging epekto si Bagyong Isang pagsapit po ng tanghali onwards. And then meron na lamang po tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Samantala, dito naman po sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, wag pa rin po natin kalilimutan yung pananggalang po natin sa mga pag-ulan. Dahil po yung habagat, patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila, maging sa Central Luzon, Calabarzon at sa area din ng Mimaropa. So meron pa rin po tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan, lalong-lalo na dito sa area ng Occidental Mindoro. So muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan para sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also yung mga regional offices natin, nagpapalabas pa rin po sila ng mga thunderstorm advisories or ng mga heavy rainfall warnings ukol po sa mga pag-ulan nito. Samantala, for the rest of Luzon naman ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan or improving weather na po yung ating mararanasan. Liban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa area ng Western Visayas, magiging makulimlim pa rin po yung panahon. Mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ito ng habagat. Samantala, dito naman sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular na yan dito sa Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, ay mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot naman po ng trough ng low pressure area. Samantala, for the rest naman ng Visayas at Mindanao, meron tayong mga isolated na mga pag-ulan pa rin na mararanasan, dulot naman po ito ng habagat. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates